Sa layuning muling maisaayos at pairali ng batas sa lugar, magpapadala si US President Donald Trump ng 800 guard troops sa Washington, D.C. May balitang abroad si Son Santiago. Historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. Take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act, placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control, and you'll be meeting the people that will be directly involved with that. Ito ang anunsyo ni US President Donald Trump nitong Lunes kung saan magpapadala siya ng 800 National Guard troops sa Washington, D.C. at pansamantalang kukunin ang federal control sa Metropolitan Police Department ng lugar. Ayon kay Trump, layo ng hakbang na ito na tugunan ang sinasabi niyang pagtaas ng lawlessness sa lugar at iginiit niya na pasakamay na umano ito ng mga gangs at criminals. Overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged out maniacs and homeless people, and we're not going to let it happen anymore. Kasabay ng anunsyo, ipinakalat na daang officers at agents mula sa mahigit 100 federal agencies sa iba't ibang bahagi ng Washington. Itinalaga rin ni Trump si Attorney General Pam Bondi upang mangasiwa sa Metropolitan Police Department. Ayon sa US Army, ang 100 hanggang 200 sa mga troops sa ipapadala ay magkakaroon ng mga administrative at logistical tasks at magsisilbing physical presence upang suportahan ang lokal na law enforcement. Sa kabilang banda, binanggit din ni Trump na maaari rin maipatupad ang kaparehong akbang sa mga lungsod na pinamumunuan ng mga Democrats, kabilang dito ang Chicago. Batay sa datos, tumaas ang bilang ng krimen sa Washington noong 2023. Gayunpaman, bumaba ang crime rate nito ng mga unang 7 buwan ng 2025 ayon sa kanilang city police. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.